Okay, tuloy ko yung kwento 'no. Ah, Dati kasi taon-taon na baha rito sa lugar namin sa Tonasan ano. Um, Maraming bagyo na dumating rito sa Tonasan. Dati pa no'n pa 'yun, after ng bumagyo do'n sa Cagayan ano, una muna rito sa Muntinlupa. Ah, Bumagyo kami rito 'no, yung hipag ko tsaka kapatid ko nalusong sa baha hanggang dibdib. Eh, kaibigan ko si Ma'am Catrina Enrile, kinuwento ko sabi ko, "Yung kapatid ko po lumulusong sa baha, lalaki tsaka yung hipag ko hanggang dibdib." Ito si Ma'am Catrina Enrile may puso't para sa kanyang ama si Senate President Alfonso Enrile, aba kumilos. Hindi ko akalain nagpadala ng ng Coco Lumber. Eh, dati do'n kami dumadaan sa may likod namin, do'n sa mga Gutierrez. Do'n sa may dito sa may papuntang kalsada. Kasi nga ito nga, malaking baha lagi rito taon-taon, eh. Eh, nakausap ko si Ma'am Catherine nagpadala at ang tumanggap pa yung kamag-anak namin, nag-reserve ng Coco Lumber si Boy Marcelo. 'Yun, kasi nung araw nang tumakbo si President Erap Estrada sa presidente, nandun si Brother Cortez sa coaster. Kasama ako sa coaster ni Brother Cortez. Mangangampanya ka papuntang Taal, Batangas. Kasama andun si President Erap Estrada, tumatakbong Vice President Jojo Marbinay. Magkatabi sila, tapos andun si Juan Ponce Enrile, andun si Ernie Marceda. Eh, namasahe ko si dating Senate President Ponce Enrile habang kami nagbabiyahe at saka si Ernie Maceda. Yung Senate President tuwang-tuwa sa akin kasi kinukuwento ko, ako yung masahista ng mga artista, mga action star, basta mga artista sa pelikula, sa telebisyon. Kinukuwento ko kay Senate President Enrile. Sabi niya sa akin, "Ikaw pala yung buhay na alamat," sabi sa akin ni Senate President Ponce Enrile. Yan, taon-taon binabaha 'to, ito. After bagyong mula July hanggang bagyong Juan, makita niyo, oh. Alam niyo ba, nung bagyong Juan, dito ka ako, lumubog yung tulay na aking dinadaanan. Hindi ako makapasok, saan-saan tuloy ako natutulog. Tutulog ako minsan, iglip-iglip lang sa kamag-anak ko, pinapakain nila ako, sa mga Rongabila family. Minsan doon sa Adamus compound, iglip-iglip lang ako doon sa may labas lang. Minsan sa viewing lang Tonasan. Eh, naalala ko dati, 'pag si Manny Pacquiao, doon sa may Jensan, aalis siya papuntang Jensan, doon siya nadaan sa Terminal 2, papuntang Jensan, yung AirAsia Philippine Airlines nung araw. Nagtambay ako doon, iglip-iglip lang sa Terminal 3. Eh, 'pag may gwardiya, hindi gigising ako niyan, pasahero ko na naiwan sa eroplano. Gano'n na lang yung ideya ko. Pero hindi mo akalain napunta ako do'n sa burol ni Juan Ponce Enrile. Ngayon tinanong ako ng gwardiya, "Ano ba pamilya po ba kayo ng mga Enrile?" Sabi, "Hindi, kaibigan ko si Ma'am Catrina Enrile," sabi ko do'n sa guard. Eh, sabi ng guard, tumawag siya do'n sa resident ni Enrile. Ngayon, na-confirm na pinapapasok ako. Nakapasok ako ngayon, nilakad ko pa, Murado Street, Dasmariñas Village, Makati. Nilakad ko lang mula ang guard hanggang doon sa may 2302 Dasmariñas, Cavite, Murado Street. Hanggang dumating ako doon, meron ng mga personal security naman sa bahay at saka yung mga bodyguard. Tinanong ako kung sino yung ko, sabi ko, "Si Ma'am Catrina Enrile ho, kaibigan ko." O tinawagan yung sekretary ni Ma'am Catrina Enrile hanggang nakapasok ako. Tapos yung kawig ni Gobernador Daniel Fernando, iginaid ako papunta doon sa burol ni Juan Ponce Enrile.
Tapos pinakain nila ako, mamimili ka, ano yung gusto mong pagkain. Ibig sabihin, hindi ako pinabayaan talaga. Kaya pinakita na kaibigan ko talaga. Tapos di mo akalain, kamay ng Diyos, nakita ko yung kaibigan ko, congressman ng Agimat Party List, Brian Revilla. Nag-ano lang ako na kung kung sinong congressman yung lumabas. Hindi ko akalain. Tumawag ako ng kong nakabarong. Sabi ko, Kong, yung pala hindi ko akalain si Brian Revilla. Sabi ko, doon ko nakita yung kamay ng Diyos talaga, no? Kaibigan mo talaga ang gagamitin. Ewan, nabigyan ako ni Brian. Naalala ko, sabi ng ipag ko, kung may pera ako, meron doon sa may tindahan na nagagawa ng tulay. Kinausap ko ngayon. Sabi ko, pwede ba gawin nyo yung tulay namin, itaas nyo? Sabi ko, sige, dalawa kami. Sabi sa akin, hanggang binayaran ko na. Ito ngayon, nakakauwi na ako sa bahay namin. No? Kaya nga lang, isang beses, nagalit ako sa barangay namin. Kasi doon sa may likod namin, sabihin na natin, yun lang yung kukulamber nila. No? Sa likod namin, sa Unity Neighborhood. Naglagay doon ng kukulamber. Kasi kaya may mga pumapasok, baharin doon sa may likod na. Doon naglagay kukulamber. Kami kako, siguro noong July, nabigyan kami ng kukulamber. Siguro iniisip na, kakabigay lang namin dyan ng kukulamber. Hindi kami nabigyan. Kaya gumawa ako ng paraan. Ito ngayon, mayroon na kami ngayon tulay. Kasi mula July pa po. Umalis na kami rito. Doon pumunta kami sa Binyang, sa bahay ng pamangkin kong teacher. Kami ng nanay ko, ako. Kaya lang, nahirapan ako. Doon sa, nagpapacheck up po ako ng pako eh. Madaling araw, gigising na punta na ang PGH. Nahirapan akong Binyang Laguna to PGH Manila. Kasi nagpapacheck up ako. Isa pag nakikita ko ni Senator Robin Padilla, kaya ka laging binibigyan ng pera para ipa-check up mo yung paa mo. Tuloy-tuloy naman po yung pa-check up ng aking paa. Senador Lito Lapid, di tayo pinababayaan yan, kaibigan. Mga minamasahe natin sa pelikula. Kasi po, masahista ako ng mga artista sa pelikula at saka sa telebisyon. Yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Tayo yung masahista ng King of Comedy mula Jan and Marcia pa. Kung napapanood yung Jan Marcia, kinuwento ko yan kay Senate President Ponce Enrile at saka Malong Darile. Sabi nga niya, ikaw pala yung buhay na naman. Kasi kasaysayan yung Jan and Marcia. Hindi mo akalain ako yung masayista ng King of Comedy na si Dolphy. Sa Jan and Marcia Plaza 1899. Kasaysayan yan eh. Kasi kung sabi ko pala yung buhay na alaman. Sabi ko, namamasahe ko rin po si Fernando po Jr. Sabi ko sa kanya. Pati po si Direk Eddie Garcia. Sabi ko, Rudy Fernandez. Sabi ko, sila Lito Lapid, Bong Revilla, Philip Salvador. Yun po ako. Hindi ako pinabayaan yan. Talaga sinasama ako niya sa mga shooting. Ang dami kong pelikula na kasama niya sa shooting si Philip Salvador. Kaya sila Rudy Fernandez. Minsan, nagkakasabay pa no? Bong Revilla, Cavite, Lito Lapid, Pampanga. Nagkakasabay ang lagari ko ng shooting ng araw. Minsan na Rudy Fernandez, nagkakasabay silang tatlo, Rudy Fernandez, Philip Salvador, Lito Lapid. Doon kami sa Tanay, nagsushooting sabay-sabay. Isang beses, sabi ng mga kaibigan ko makeup artist, siyempre may mga makeup artist si Lito Lapid, mayroong makeup artist si Kuya Ipe, Philip Salvador, si Daboy, meron din, Rudy Fernandez. Tanong sa akin, Ray, kanino ka ngayon? Kasi nagkasabay-sabay na yung mga minamasabi. Sabi ko, walang problema ka ako. Lahat sila ka ako, mamasahe ko. Sabi ko gano'n, nagkasabay-sabay na mga pinupuntahan ko yan. Kasi maganda sa tao yung low profile ka lang. Hindi ka nagyayabang. Pumunta ako kay Rudy, hindi ka naman kwento. Na kay Jinggoy ako, o na kay Bong Revilla ako, Philip Salvador. Ganun na anong araw, no? Na kay Edo Manzano ako, na kay Roy Binson ako, na kay Cesar Montano ako, na kay La Robin ako, na kay Eddie Garcia ako. Tapos yung mga TV natin, ABS-CBN, GMA7, talaga yung binigay sa atin ng Panginoon. Nakita niyo yung bahay namin, no? Yung mayor namin dito, nakapunta nga, hindi naman, nasilip niya pero hindi naman nakapunta rito sa amin. Doon sa likod lang namin nakapunta yung mayor. Mayor Rupi Biaso. Ay namin, taon-taon, binabaha kami.
yung solusyon nito. Ano ba magiging solusyon nitong itong taon-taong binabaha kami, nararanasan namin itong bahang ito. Ano ba ang solusyon nito? Yun hinihiling namin. Sana magawa na nila ng paraan nito. Ano ba ang solusyon nitong bahang ito? Taon-taon kasi binabaha kami. Taon-taon, umaalis yung pamilya ko, nagkakahiwalay kami. Yun ang ibig kong malaman. Sana marinig ito ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos, Ma'am Lisa Marcos, at yung mga national government at mga local government. Marinig ito. Ano ba yung solusyon na taon-taon ay binabaha kami? Ito yung nararanasan namin na malaking baha. Buti na lang, nataasan na itong tuloy na to eh. Minsan malaki na yung tubig na to. Bakit? Sana naman may makaisip, ano ba ang solusyon na taon-taon binabaha itong lugar na to? Ano ba yung solusyon? Sige po, maraming salamat. And God bless.